Hindi alam ni Inday Manayon kung bakit parang mas maingay ang mga manok ng kapitbahay nila ng umagang yon. Mukhang mas excited pa yata ang mga ito kesa sa kanya. Lumuhod si Inday sa sahig ng maliit nilang kwarto. Inaayos niya ang maleta na halos ayaw magsara dahil sa dami ng damit niyang binili sa ukay-ukay. Nandoon din ang isang lumang kumot na babango dahil sa downy, kahit 3 taon nang hindi napapalitan. "Inday, wag mo nang isama yung kumot na yan," seryosong sabi ng kanyang lola habang pinagmamasdan ang punong-punong maleta. "Lola naman," sagot ni Inday. "Malamig daw sa Maynila. Baka ginawin ako ron. Isa pa, alam niyo naman po na sanay na ako sa kumot na to." "Fake news ka, apo. Mainit sa Maynila. Walang sariwang hangin doon. Sa syudad ka napupunta, hindi sa bundok." Natawa si Inday. "Okay lang po, Lola. Ang kumot ko po ang pinaka may sentimental value sa akin." Tumigil si Lola Maling at nagtaas ng kilay. "Sentimental? Hindi naman ikaw ang bumili niyan. Sige na nga, dalhin mo. Huwag mo lang ipakita sa iba. Kita mo naman, lumang-lumat, butas-butas na. Dalhin mo na rin ang kulambu mo. Baka makalimutan mo pa. Alam kong hindi ka mapakali kapag walang kulambo." Napangiti si Inday. Pero lumalim din ang buntong hininga niya. Siguradong mamimiss niya ang kanyang lola na tupakin. Ayaw niyang umalis pero gusto niya rin kasi ng bagong mundo, ng bagong trabaho. Hinayaan naman siya ng kanyang lola para matuto siya sa buhay. Pagkatapos ng 2 minutong tulak, hatak at puwersa na parang wrestling, tuluyan ding naisara ni Inday ang maleta. Napaupo siya sa sahig. "Ay, lakabado ko. Maiwan ko kayo." Hinawakan ni Lola Maling ang pisngi niya. "Inday, wag mo kong alalahanin. Hindi ako mawawala. Ikaw ang kailangan magtaguyod sa sarili mo. Hindi ka na bata at hindi ibig sabihin na lalayo ka ay mawawala ka sa akin. Babalik ka pa rin dito. Siyempre, ang gusto ko, matuto ka sa buhay mo at makakilala ng ibang tao." Napangiti si Inday. "Pero baka mawala ako sa Maynila." "Ayan, mas totoo pa yan," hirit ng matanda. "Baka nga maligaw ka. Kaya magtatanong ka. Huwag ka lang bastang sasama kung kani-kanino. Paganahin ang utak, apo. Minsan, ang bagal mo pa namang mag-isip." "Opo, huwag kang basta papasok sa mga kotse na hindi mo kilala." Bilin pa nito. "Opo, huwag kang tatanggap ng candy sa estranghero." Umismid naman si Inday. 20 na po ako. Hindi naman po ako bata na utu-uto. Kaya ko na po ang sarili ko. Magtiwala po kayo sa akin." Natawa silang dalawa. Ilang segundo rin ang katahimikan ang namagitan. Puno ng tunog ng manok at hangin na dumadaan sa dingding nila na yari sa kawayan. Pero maya-maya, biglang napaiyak si Inday. Mamimiss kita." "Sus, ako rin naman eh." Hinila siya ng matanda papunta sa dibdib nito. "Pero apo, may pangarap ka. Hindi kita hahadlangan. At huwag mong isipin na mahina ka o kulang. Magaling kang bata. Ang bait mo at kahit hindi ka nakapag-aral ng maayos, marunong ka sa buhay. Kaya alam kong aasenso ka balang araw." Humigpit ang yakap ni Inday. "Sana pula. Balang araw mabigyan kita ng bahay na may totoong pader. Kapag naging okay ako sa Maynila, kukunin kita dito, Lola. Doon tayo titira. Pwedeng dito rin at magpapagawa na lang ako ng bahay para sa'yo." Ilang sandali pa silang ganoon. Pero maya-maya ay umalis na rin naman siya. 20 minutos lang ang biyahe patungong terminal pero parang 1 oras kay Inday. Parang kusang bumabagal ang tricycle dahil ayaw niyang dumating agad sa moment na kailangan niyang umalis. Pagdating, umikot agad ang mata ni Inday. Ang daming tao, ang daming bagahe, at nagmamadali, nagbebenta ng kung ano-ano.
Napatingin siya sa bus na papuntang Maynila. Kaya ko to. Marami akong napapanood sa teleserye. May mga bida doon na nagmamaynila gamit lang ang puso. Pero siniswerte. Kaya baka ganun din ang maging kapalaran ko. Pag upo niya, huminga siya ng malalim. Ang bango ng upuan na parang bagong laba. O baka rin dahil sa katabi niyang babae na may bit-bit na malaking bote ng alcohol spray. Tinapunan siya ng babae ng tingin. First time mo sa biyahe? Opo. Ngiti-ngiti niyang sagot. Kita niyo po agad? Natawa naman ito. Obvious eh. Sa harap niya, may batang kumakain ng chicharon. Sa likod niya, may lalaking naghihilik kahit hindi pa umaandar ang bus. Sa may bintana, may ale na nagbebenta ng itlog ng pugo, mani, hopya at chicharon na may suka. Bumili siya ng mani, hopya at isa pang chicharon para naman may makain siya sa biyahe. Maya-maya ay napuno na rin naman ng pasahero ang bus. Dumungaw si Inday sa bintana. Habang papalayo sila, unti-unting lumiliit ang mga bukid, ang kalabaw na naglalakad at ang mga kabahayan. Napakapit ang kamay niya sa kumot na dala niya. Bulong niya. Babalik po ako, pangako. At pagbalik ko, dala ko na po ang pangarap ko. Pero pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang kinabahan. Lord, sana tama po yung bus na sinakyan ko. Habang tumatakbo ang bus, nawindang si Inday kasi parang lahat ng pasahero ay may sariling buhay. Kapag hindi siya nanonood ng TV sa bus, pinagmamasdan niya naman ang mga tao sa paligid habang gumunguya ng chicharon. May isang lalaking naka-headset pero umiiyak habang nakatingin sa cellphone. May mag-asawa na nag-aaway tungkol sa baon. May isang binatang nakatulog na nakanganga at parang isang isdang nakawala sa tubig. At sa lahat ng mga nakikita niya, hindi niya mapigilang mapangiti. Pagbaba pa lang ni Inday sa bus terminal ng Cubao, hindi niya inakalang malagkit ang hangin. May bitbit siyang isang malaking bag na halos mas malaki pa sa kanya. Nakaukay-ukay na floral dress na kulay bright orange. Medyo kita ang hubog ng katawan at malaki niyang dibdib. At hawak ang isang rainbow umbrella na panangga niya sa init. Habang naglalakad, mabilis ang tibok ng puso ni Inday. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil hindi siya makahinga kaharap ng usok ng mga bus. Sus Mariosep, ganito pala sa Maynila, ang lagkit ng hangin. Tiningnan niya ang papel na sulat kamay ng pinsan niya. House number 1187, 9th Street, Blue Heights Subdivision. Sige, kayang-kaya. Sundin ang directions. Mag-walk lang daw ng kaunti, tapos sakay ng jeep at tricycle na yellow. Tapos, baba sa may gate? Madali lang to. Pero, may problema siya. Hindi niya alam kapag sinabing kaunti. Sa probinsya kasi, ang kaunting lakad para sa kanila, minsan ay 5 kilometro na. Maya-maya ay nakababa na siya. Pagdating niya sa harap ng isang malaking subdivision na may malamansyon ng gate, napangiwi agad si Inday. Blue Heights? Tanong niya sa guard. Blue Heights po, pero for Monteverde residents po ito. Sagot ng guard. Aha, magkakaiba pa po ba yon? Nang magkatinginan sila ng guard, bakas ang gulat sa mukha nito. Tiningnan siya na para bang siya ang pinakamaganda. Umismid naman si Inday dahil mukhang type pa siya ng gwardya. Sa bagay, sa probinsya nila, marami naman talaga siyang manliligaw. At bago pa siya masagot ng guard, tumunog bigla ang radyo nito. Sir, paparating na si Madam Rebecca. Napatingin ang guard kay Inday. Sabay silang napatingin sa rainbow umbrella ni Inday. Napakagatlabi siya. Hindi maintindihan kung anong mga nangyayari. Teka, ako ba yon? Bago pa siya makapagpaliwanag, biglang bumukas ang malaking gate at may lumabas na 3 staff na nakaitim at naka-white gloves pa. Ma'am Rebecca! Ma'am! Finally, you're home. Akala namin hindi na kayo babalik.
Saad ng isang mas batang babae. Grabe mamang outfit niyo today. So simple pero elegante pa rin naman po. Napamulagat si Inday. Hindi maunawaan kung bakit tinatawag siyang Rebecca ng mga ito. Hindi po ako si... Pero hindi siya pinatapos. Agad siyang inalalayan na parang pageant winner na nanalo ng korona. May mga kumuha ng gamit niya at binitbit para sa kanya. Umaapela siya pero hindi naman pinapakinggan ng mga ito. Nahila na siya papasok ng sasakyan. Maya-maya ay nakarating sila sa harap ng isang modern mansion. Sinabi ng guards na Blue Heights yon. Pero hindi niya alam kung tama ba ang pinasukan niyang lugar. Nandoon lang siya para maging kasambahay sa isang mayamang pamilya. Kaya naisip niya na baka tama naman siya ng pinuntahan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang tinuturing siya na bilang special guests. Nawala ang mga tanong sa isipan niya nang makapasok sa bahay. Hala? Sa loob, muntik nang matumba si Inday sa gulat. Parang salamin ang sahig, malalaki ang mga chandelier, at amoy lemon at amoy yayamanin ang paligid. Diyos ko Lord, bulong niya. Napasok ba ako sa museum? Maya-maya ay may narinig siyang tahol. Isang malaking alagang aso ang tumakbo papunta sa kanya. Labrador yon na nakabandana pa. Sir Duke, tawag ng isang staff sa pangalan ng aso na may sir pa. Sinimulan siyang amuyin ng aso. Pero mukhang nagulat ang aso sa kanyang pagsigaw. Agad siyang lumayo. Maya-maya ay bigla siyang malakas na tinahulan ng aso. Sunod-sunod yon at labis ang takot na naramdaman niya. Sir Duke! Bulalas ng manong at agad hinawakan ng aso. Pero ayaw paawat ng aso. Natatakot siya sa pagiging agresibo nito. Para bang galit ito na may ibang nakapasok sa bahay na yon. Malakas niyang sigaw at agad na tumungtong sa sofa kahit na marumi ang sandals niya. Kanino bang aso yan? Natatakot na ako. Baka kagatin ako. Kay Sir Lorenzo po, sagot ng dalagang staff. Anong nangyayari dyan? Tanong ng isang lalaki na bumaba ng hagdan. Napalingon si Inday roon at agad na napanganga. Bumungad ang isang lalaking sobrang gwapo, matangkad, mestizo, naka-white long sleeves polo at nakasuot ng slacks. Parang isang modelo na nakikita niya lang sa mga magazine ang aura ng lalaki. Kaso, muling tumahol ang aso at nakawala sa hawak nito. Dali-dali yung susugod sa kanya, kaya dali-dali ring tumalon si Inday sa likod ng sofa. Katatakbo niya, bumangga siya sa lalaking bumaba ng hagdan. Kumunot ang noo nito at hinawakan ang kanyang braso. Huwag kang tumakbo at sumigaw. Mas lalo siyang nagagalit. Kaso, hindi niya yun maintindihan. Sumaklang siya sa binata at todo kapit sa leeg nito para hindi maabot ng aso. Narinig yata ang pagdaing nito sa tenga niya at sinapo ang kanyang pang-upo. Yung aso, bilis na, alisin niyo na. Natatakot na ako. Ayokong makagat. Nanginginig na si Inday sa takot at todo kapit pa sa binatang sinaklangan niya. Shh! Duke, stop! Mababa ang boses na utos ng lalaki. Agad namang tumigil ang aso. Sir Lorenzo, pasensya na ho. Saad ng matandang lalaki na isa sa mga staff. Nanginginig pa rin si Inday sa takot. Nakasubsob pa siya sa leeg nito. Kaso, bigla niyang naalala ang posisyon niya. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nagtagpo ang paningin nila ng lalaking tinawag na Lorenzo ng mga tao roon. Sa kanya lang naalala na hawak pala nito ang pang-upo niya. Bababa na sana siya pero napatili siya nang inayos nito ang pagkakabuhat sa kanya at agad siyang inakyat. Narinig ni Inday ang mahinang kilig ng isang staff. Wow, mukhang sweet na si Sir Lorenzo sa asawa niya ngayon na. Mas lalong naguluhan si Inday. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Hoy, teka lang! Reklamo ni Inday at sinubukang bumaba. Ibaba mo ko? Ano ba? Teka!
Pero niyakap siya ni Lorenzo at dere-derecho. Hanggang sa pumasok sila sa isang silid. Napasigaw siya nang ihagi siya nito sa kama. Agad siyang umayos ng upo. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo sa akin? Ano bang nangyayari? Tumagilid ang ulo ni Lorenzo at pinamiwangan siya. Anong nangyayari? Rebecca, saan ka galing sa loob ng isang buwan? Umalis ka na, walang paalam. Umawang ang bibig ni Inday at ibinaba ang dress niya. Nakikita na kasi ang panty niya na maluwag ang garter. Ha? Ano bang pinagsasasabi niyo? Mga adik ba kayo? Bahagya nitong tinapik ang hita niya. Umupo ka nga ng maayos. Buka ka dyan. Naupo siya pero ang postura niya ay parang batang napagalitan. Kanina ka pa Kanina, puwet kong pinisil mo. Ngayon, papalo-palo ka sa hita ko? Tiningnan siya ni Lorenzo mula ulo hanggang paa. Mabagal na para bang isa siyang ipis na sinusuri. Bakit ganyan ang damit mo? Napahawak siya sa floral dress na kulay bright orange. Anong problema sa suot ko? Napapikit ito saglit at halatang napapagod sa mga sagot niya. Rebecca, bakit ka ganyan magsalita? What's wrong with you? Wala tayong oras. Itigil mo ng mga drama mo. Kailangan natin magmukhang maayos sa mata ng publiko. Nagsisimula ng kumalat ang mga chismis at ayokong masira ang kumpanya. Pakiramdam ni Inday ay parang binabare na ang utak niya sa mga sinasabi nito. Hindi niya maintindihan si Lorenzo. Naniniwala siyang tama ang address na napuntahan niya. Pero mukhang may mga saltik ang mga nakatira. Rebecca! Tawag ni Lorenzo sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Aalis na sana siya, pero bigla itong humarang sa pinto. Pero siya si Inday, kaya hindi siya magpapatalo. Sinubukan niyang lumusot pero bigla nitong dinakma ang dibdib niya. Sorry. Napakamot sa sentido si Lorenzo. Hindi ko sinasadya. Huwag ka munang umalis. Nag-uusap pa tayo. Agad siyang lumayo at hindi makapaniwalang tinitigan ito. Bastos ka? Wala kang modo? Hoy, alam kong malaki tong mga papaya ko at itong puwet ko. Pero sino ka para hawakan ng mga to? Ikaw na lalaki ka? Rebecca, stop whining about. Tinakpan niya ang bibig nito. Shut up! Huwag mo akong ma-English-English. Hindi ako si Rebecca. Sino ba kasi yun? Ako si Inday. Princess Emiliana Inamorata Manayon. In short, Inday. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit Rebecca kayo ng Rebecca. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo at mataman siyang tiningnan. Para bang hindi ito makapaniwala. Maya-maya, napatili na naman si Inday nang sapuhin ito ang kanyang leeg. May tiningnan ito sa likod ng kanyang tenga. Ano ba? Bastos ka talaga eh. Hahalikan mo ako? Gulat na tanong ni Inday. Hoy, lalaki. Kahit amoy mint yung bibig mo at kahit mukha kang endorser ng close-up, hindi ako magpapahalik. Pinunasan ni Lorenzo ang mukha na mukhang natalsikan niya ng maraming laway. Tinitingnan ko lang kung may tattoo ka. Wala, don't worry. Hindi ako ahalik ng bibig na amoy itlog. Agad niyang tinikom ang bibig. Amoy itlog nga ang bibig niya. Aminado siya roon. Pero binaliwala niya na yon. Dahil ang mas gumugulo sa kanyang isipan, ang katotohanang pinagkamalan siyang ibang tao ng mga ito. Okay, aalis na ako ha. Hindi ako si Rebecca, sabi ni Inday at akmang tatakbo na palabas pero nahigit agad siya ni Lorenzo. Paglingon niya rito, may tinawagan ito sa cellphone habang titig na titig sa kanya. Sabihin niyo sa lahat na nagbalik ng asawa ko. Nanlaki ang mata ni Inday. Tinuro niya pa ang kanyang sarili at iniisip kung siya ba yun. Tumingin si Lorenzo sa kanya ng diretso. Malamig at parang walang espasyo para sa pagtanggi. Oo, nandito na siya. Sagot pa muli ni Lorenzo sa kausap. Nandito na ang asawa ko. Napatakip si Inday sa bibig. Bakit siya biglang may asawa na? Saan ba siya dinala ng tadhana? At bakit ang gwapo naman ng asawa niya kung ganon?
Hindi niya na alam kung iiyak ba siya o matatawa na lang sa mga nangyayari. Maya-maya ay iniwan na siya ni Lorenzo sa isang gilid. Ni hindi man lang nito ipinaliwanag kung anong nangyari, kung anong gagawin, para na siyang nababaliw sa kakaisip. Ang dami na tuloy tumatakbo sa kanyang isipan. Ma'am Rebecca, kailangan na po nating mag-prepare? Saad ng isang babae na naka-black uniform. Hawak ang clipboard na para bang may rounds lang sa ospital. Umiling agad si Inday. Mali po kayo. Hindi po ako. Pero bago pa matapos ang pangungusap ni Inday, kinawit agad ang braso niya at hinila palabas ng kwarto. Halos kaladkari na siya dahil ayaw niya talagang sumama. Ma'am, we only have 3 hours before the charity gala. 3 oras lang po. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Kumunot ang noo niya. Gala? Saan gagala? Ayoko, baka maligaw ako. Nasaan na ba yung si Lorenzo? Tawagan niyo nga. Hindi sumagot ang babae. Hindi rin siya pinakinggan. Mas lalo pang hinigpitan ang hawak sa kanya. Dinala siya sa isang pinto na may sign na glam room. Pagpasok nila, muntik siyang mapaluhod sa sobrang ganda ng loob. May ilaw na parang nasa dressing room ng artista. May makeup station, may mga gowns na nakasabit, kulay ginto, pula at mga kumikinang-kinang. Ma'am Rebecca, tawag sa kanya ng isang stylist. Pero bago pa siya makapagsalita, inangat agad ng isa ang buhok niya. Ang isa ay kinapa ang size ng bewang niya. Inaawat niya ang mga ito pero tuloy-tuloy pa rin. Habang hawak ang mga braso niya, ang isa naman ay pinupunasan ang mukha niya ng malamig na gel. Ma'am, bakit parang nagbabakasyon kayo sa araw? Ang itim niyo ngayon. Sinipa ni Inday ang hangin. Hoy, natural na tanto. Ano maitim? Ano ba? Huwag niyo nga akong lagyan yan. Tawagan niyo yung si Lorenzo. Hindi pa siya tapos magreklamo nang bigla siyang pinaupo sa swivel chair. 2 makeup artist ang tumapat sa kanya. Sinimulan siyang pulbusan. Ma'am, relax lang po. Tiningnan niya agad ito. Relax? Ate, hindi ako makakita. May powder sa mata ko. Sobrang gulo ng sandaling yon. Bawat makeup na ilalagay sa kanya, pinipigilan niya. Pero kapag nahawakan na ang kanyang mga braso, wala naman siyang magawa. Ma'am, try natin to, sabi ng isang stylist. Hawak ang isang puting gown na maraming pakinang na beads. Nanlaki ang mata ni Inday. Hindi niya na alam ang gagawin. Napapagod na siyang magreklamo. Parang mauubos lamang ang lakas niya sa mga ito. Kay Lorenzo na lamang siya magrereklamo mamaya. Dahil mukhang ang lalaki ang may pakana ng lahat. Ito rin ang ginigiit na siya si Rebecca. Nang tinulungan siyang magsuot ng gown, napakapit siya sa salamin. Sa sikip ng gown sa bandang tiyan, exposed na expose ang 2 papaya niya na itinago niya sa mahabang panahon. Bakit parang hinihigop ang kaluluwa ko sa gown na to? Reklamo niya agad. Perfect fit lang, ma'am. Tuwang-tuwa ang stylist. Umismid naman si Inday. Perfect fit? Hindi ko maitas ang kamay ko. Hindi ko maramdaman ang kilikili kong alagang kalamansi. Parang ninanakaw nito ang kalayaan ng mga papaya ko. Pero kahit nagrereklamo siya, napanganga rin siya nang makita ang sarili sa salamin. Maganda siya. Sobrang ganda niya. Parang hindi siya si Inday na laking lola. Mahilig sa ukay-ukay, mahilig sa rainbow colors at galing sa probinsya. Kinurap-kurap niya ang mga mata. Uy, ako ba to? Ako yan? Sigurado? Hoy, teka, baka may multo. Ako ba to? Ang ganda ko naman. Natawa naman ang mga stylist sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang pinakaayaw niyang makita. Pero ayaw din niyang mawala kasi ito lang naman ang may pakana sa lahat ng yon. Naka-black suit si Lorenzo. Tumigil naman ang mga tao sa glam room na para bang takot ang mga ito sa lalaking pinipilit na siya si Rebecca.
May pakiramdam siya na alam ng mga staff at ng mga tao sa mansyong yon na hindi siya si Rebecca. Pero mukhang magbubulag-bulagan sa ngalan ng trabaho. Napatingin si Lorenzo sa mga ito. Walang makakaalam nito. Maliwanag. Sa mga susunod na araw, kayo ang pagkakatiwalaan ko sa kanya habang hindi pa bumabalik ang totoong Rebecca. Agad na tumango ang mga ito. Napansin ni Inday na mukhang sinusunod talaga si Lorenzo sa bahay na yon. Parang lahat ay may takot, pero kahit ganoon, nandoon pa rin ang pagrespeto. Umangat ang kilay ni Lorenzo sa kanya. Tumingin ito mula ulo hanggang paa, at para bang nagulat sa itsura niya. Hindi niya talaga alam. You look different, sabi ni Lorenzo. Mas mukha ka ng tao. Umismid naman si Inday. Ano bang tingin mo sa akin kanina? Mukhang unggoy na naka-orange? May multo ng ngiti sa labi nito, pero pinilit pa rin magseryoso. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga mangyayari after the event. Sa ngayon, makisakay ka muna. Huwag ka rin gaano magsasalita para hindi ka gaanong magkamali. Sasagot pa sana siya, pero naisip niyang wag na lang. Mukha naman kasing maayos kausap ang mga nandoon. Kaya bibigyan na muna niya ng chance. Paglabas niya sa hallway, nanginig ang tuhod niya. Doon niya nakita ang mga larawan. Tumingin siya sa portrait ni Rebecca. At gulat na gulat nang makitang kamukhang-kamukha niya ito. May na lang sa pisngi si Rebecca. Bakit kami magkamukha? Usal ni Inday. Iyan din ang tanong ko. Sagot naman ni Lorenzo. Pero mamaya na natin alamin yan. Sa ngayon, kailangan kita. Hindi siya si Rebecca, pero parang totoo na siya si Rebecca sa mundong yon. At sa isip niya, kung naligaw ba siya ng Diyos o sinadya yon para makita ang kamukhang-kamukha niya. Hindi niya alam, pero isang bagay ang sigurado. May katotohanang hindi niya lubos na alam. Hindi pa rin makarecover si Inday sa biglaang nangyari sa kanya sa mansyon ng mga Monteverde. Sa sasakyang kumikislap ang sahig at amoy leather ang upuan, nanginginig ang tuhod niya habang nakasiksik sa isang sulok. Pagdating nila sa hotel ballroom para sa charity gala, halos malaglag ang baga niya sa kaba. Ilaw, chandelier at magarbong carpet. Lahat ay kumikinang para sa kanya. Para siyang inilagay sa mundo ng mga diwata, pero lahat ay nakagaon. Hawak-hawak niya ang maliit na bag na hindi niya alam kung paano buksan. Nang maglakad siya, muntik na siyang madulas. Tumagilid si Inday at kumapit sa ere. Pero bago siya tuluyang sumubsob sa sahig, may humawak sa siko niya. Paglingon niya, nakita niya ang pinakapoging mukha na nakita niya sa buong buhay niya. Kung hindi lang siya naiinis kay Lorenzo, baka crush niya na ito. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may mga matang parabang nagsasalita. At ang unang salita nito, Rebecca, ayusin mo naman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Umismid siya rito nang maalalang asawa nga pala ito ng kung sino mang Rebecca na yon. Anong gagawin ko? Hindi naman ako sanay sa heels. Pabulong niyang sagot. Bahagya itong lumapit at bumulong. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Follow my lead. Napalunok siya at sumunod na lamang. Pinasok yun ni Inday kaya paninindigan niya na lang. Naglakad sila papasok sa ballroom na para bang wala siyang ginawang nakakahiyang iskandalong pagdulas kanina. Pagpasok nila, nagsimula ang orkestra at sumabay ang mga ilaw na parang sinusundan sila. Pinakilala ang mga dumating na walang iba kundi silang dalawa ni Lorenzo. Nakarinig pa siya ng bulong-bulungan. Tingnan mo yan, ang ganda ni Rebecca. Mas blooming siya ngayon nang kinasal silang dalawa. Bagay sila ni Lorenzo. Napalingon si Inday sa lalaking katabi. Mukhang big deal sa lahat ang pagdating ng kasama niya. Kaso, mahina niyang minura ang sarili dahil wala dapat siya sa sitwasyong yon. Dapat, nagpatulong na muna siya sa pulis bago umastang sosyal doon. Makakalaya ba siya sa mga taong nakakasalamuhan niya? Ang hirap din sa kanya
talagang mabilis siyang magtiwala. Pagkapwesto nila sa isang sulok na hindi malapit sa spotlight, humarap sa kanya si Lorenzo. I'm sorry about earlier today. I know this is hard for you, but just stay calm. Napakurap si Inday at pinindot ang kanyang ilong. Sumasakit ang ulo niya kay Lorenzo. Mamaya niya na lang ito kakausapin. Maya-maya ay may lumapit na staff. Sir Lorenzo, Madam Rebecca, the media wants a photo of the two of you. Nanlaki ang mga mata niya. Hinila siya ni Lorenzo palapit sa photo wall. Kumakabog ang puso ni Inday habang nakaharap ang dalawang photographer. Nagulat siya nang maramdaman niyang hinawakan ni Lorenzo ang bewang niya. Bahagya siyang napabungis-ngis nang matamaan nito ang kanyang kiliti. Biglang natawa si Lorenzo ng mahina. Kaya inayos nito ang kamay sa kanya at ngumiti sa harap ng kamera. Relax, bulong nito. Alam kong maraming bagay na bumabagabag sa'yo. Pero I assure you, naligtas ka sa akin. Wala akong balak na masama, magtiwala ka. Hinawakan nito ang kamay ni Inday na para sa picture taking. First time niyang makipag-holding hands. Kahit mga manliligaw niya, hindi pa nahahawakan ang kanyang kamay. Pero nang sandaling yon, hawak ni Lorenzo ang kamay niya na parang kilala siya. Hindi bastos, hindi demanding, at parang ayaw lang iparamdam ang takot na bumabalot sa kanya kanina pa. Pwede na tayong kumain, sabi maya-maya ni Lorenzo. Biglang lumiwanag ang mukha ni Inday. Kumain? Pwede na? Salamat naman. Anong oras na kaya? Kanina pa akong gutom na gutom. Ang layo pa kaya ng biyahe ko. Tapos, nahila mo pa ako sa ganito. Sure akong marami akong makakwento sa lola maling ko sa probinsya. Hindi nagsasalita si Lorenzo. Pero sa pagtaas ng kilay nito, alam niyang nakikinig naman. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang buffet table. Yun nga lang, nang makaupo na sila sa tapat ng table, nag-serve lang ng appetizer. Isang biskwit na may palaman sa ibabaw lang yon para kay Inday. Akala ko ba mayaman kayong mga nandito? Bulong niya kay Lorenzo. Ang liit naman, kumuha na lang tayo ng pagkain doon. Mas lalo lang ako nagugutom eh. Kahit gustong magsungit ni Lorenzo, nakita niyang pinagtatawanan siya nito. Appetizer lang kasi yon. Isa pa, magugutom ka lalo kasi pangpagana naman talaga yon. And please, hindi ko alam kung anong background mo pero umayos ka. Huwag kang kumain ng mabilis na para bang kargador ka. Just take a small bites. Napangiwi si Inday. Sir, hindi po ako ganyan kumain sa totoong buhay. Small bites ka pa dyan. Ikaw kayang kagatin ko. Napailing na lang si Lorenzo. Inayos pa nito ang table napkin sa kandungan niya na para bang bata siyang amusin. Maya-maya ay dumating na ang main course. Napangiti siya ng makakain ng roast beef. Sarap na sarap siya ron, pati na rin sa asparagus sa gilid. Naghahanap siya ng kanin pero nagtiyaga na lang siya sa mashed potato. Rebecca, try this wine, sabi ng isang socialite at inaabot ang wine glass sa kanya. Umawang ang bibig niya. Hindi po ako umiinom. Of course, umiinom siya, singit ni Lorenzo at may diin sa boses. Alam niyang masarap ang steak sa wine. Napalingon si Inday. Nakita niya ang tingin nito. Hindi naman talaga siya umiinom. Siguradong lagot siya kay Lola Maling. Hindi niya nalang pinansin si Lorenzo. Wala siyang pakialam. Hindi naman kasi siya si Rebecca. Kaya hindi siya iinom ng alak. Kaya lang ay pinisil nito ang bewang niya. Nailuwan niya tuloy nang wala sa oras ang sinusubo niyang roast beef. Hindi sana big deal yon, pero nakita niya ang pagtataka at disgust sa mukha ng mga socialite na kasama nila. Biglang pinunasan ni Lorenzo ang bibig niya, pero palihim nitong dinidiinan yon. Honey, dahan-dahan lang sa pagkain. Sinamaan ni Inday ng tingin ang lalaking hindi niya naman talaga kilala. Nang matapos kumain at naging abala si Lorenzo sa ibang kausap nito, kinuha niya ang pagkakataon para makatakas. Naglakad si Inday papalayo sa table at kunwari ay magpapahangin.
Pero ang totoo, humihinga siya ng malalim at parang nauubusan ng oxygen. Inday, kaya mo to. Hanapin mong exit. Takasan natin ang kumag na yon, bulong niya sa sarili. Pero pagliko niya sa hallway, narinig niya agad ang boses nito. Sinong may sabing makakatakas ka? Inday, bumalik ka rito. Napalunok siya at dahan-dahang humarap dito. Sir, ano ba kasi ho? Ayoko ng ganito. Lumapit si Lorenzo ng dahan-dahan. Mag-uusap pa tayo. Maghintay ka muna. Uuwi rin tayo. Saka paano ka aalis? Nasa akin ang mga gamit mo. Umawang ang bibig ni Inday. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod pabalik dito. Pero pagkatapos ng isang oras, umuwi na rin naman sila. Pagkarating nila sa Monteverde Mansion, ramdam na agad ni Inday ang pagod. Gusto niya nang tanggalin ang kanyang gown para makahinga naman ang dibdib niya. Pero heels na lang muna ang kanyang tinanggal. Dito tayo mag-usap. Mahinahong sabi nito. Sumunod si Inday, kinakabahan, at parang estudyanteng ipinatawag ng prinsipal. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang maluwang na opisina. Umupo si Lorenzo sa harap ng mesa. Siya naman, nanatiling nakatayo. Tulad ng taong hindi alam kung dapat bang dumikit sa mamahaling sofa na nandoon. Umupo ka. Wika ni Lorenzo sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo at ibinagsak ang heels sa sahig. Tahimik muna si Lorenzo, nakatukod ang siko sa mesa habang titig na titig sa kanya. Para bang sinusukat si Inday at sinusubukang unawain. Sa wakas, nagsalita ito. Hindi ka si Rebecca, di ba? Napairap si Inday. Kanina ko pang ang sinasabi, hindi kayo nakikinig. Lumuwas ako ng Maynila para maging kasambahay sa isang pamilya. Nagkamali yata ako ng address na pinasok. Kaya parang awa nyo na. Ibalik nyo na lang mga gamit ko. Aalis na ako. Nag-aalala na ako. Ngayon ako inaasahan pero hindi pa rin ako dumarating hanggang ngayon. Tinitigan pa siya ni Lorenzo na para bang may tutubong ugat sa butas ng ilong ni Inday. Napairap na lang siya. Kanina ay napopugian siya. Pero sa mga nangyari sa buong maghapon, na-realize niya na pangit pala talaga kapag kumag at may saltik. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Lorenzo. Si Rebecca ang asawa ko. Nakita mo naman siguro sa mga frame kanina. 1 taon pa lang kaming kasal. Kilala ko ang parents niya at alam kong adopted siya. Pero hindi ko inasahan na lilitawang tulad mong kamukha niya. Hindi nakasagot si Inday. Ganoon din naman siya. Nagulat din siya na may kamukha pala siya sa mundo. Mas lalong hindi niya rin inasahan na sa mismong lugar na yun pa siya maliligaw. Mata niya itong tiningnan. Baka iniisip mo na scam ako ha? Lahat ng sinasabi ko sa'yo totoo. Kahit ipa-background check mo pa ako. Galing akong probinsya. Hindi ko kilalang mga magulang ko. Namatay na kasi. Si Lola Maling na lang ang nagpalaki sa akin. At kasama ko lang ang mga pinsan ko. Wala akong alam kung may kapatid ba ako sa ibang lugar. Pag-amin niya rito. Kung kamukha ko siya at asawa mo siya, nasa na ba siya ngayon? Bakit kailangan mong gamitin ako para magpanggap na bilang siya? Sumagot naman si Lorenzo. 1 buwan nang hindi nagpapakita si Rebecca at pakiramdam ko ay nagtatago siya. Ha? Bakit? Tinakbuhan ka ng misis mo? Tanong niya rito. Well, sumama sa iba. Bahagyang natigilan si Inday. Hindi niya natuloy alam ang susunod na itatanong. Mukhang naloko pa nga ng misis ang lalaking nasa harapan niya. Bigla tuloy siyang naawa. Naisip niya rin kung ano nga kaya talaga ang koneksyon niya kay Rebecca. Paano kung may kakambal pala siya na pinaampon sa iba? Itatanong niya na lang kay Lola Maling kapag nakuha niya na ang kanyang cellphone. Mawala pa lang ang asawa ko, malaking gulo na. Tumingin si Lorenzo sa bintana at parang may sinusubukang pigilang emosyon. Tumakas siya pagkatapos ng isang iskandalo niya kasama ang kabit niya. May mga leak photos, may statements, may accusations. Itinanggi niyang lahat pero huli na.
Gusto daw niyang takasan ng pressure ang kumpanya at ang kasal namin na parang wala namang nangyari. Natahimik si Inday. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi niya kilala ang Rebecca na yon, pero ramdam niya ang bigat na nakaipit sa dibdib ni Lorenzo. Para bang hindi ito naging masaya nang maging asawa ang babaeng kamukha niya. Tapos ngayon, tumingin ito sa kanya. Dumating ka, kamukhang kamukha niya, parehong pareho. Napahawak si Inday sa pisngi niya. Oo, noon na lang ang meron siya. Hindi sumagot si Lorenzo, pero kitang-kita niya sa mga mata nito ang sagot. Kamukha niya naman talaga si Rebecca. Inday, tawag ni Lorenzo sa kanya. Kung malaman ng board na wala si Rebecca, mawawasak ang kumpanya. Aha? Dahil lang sa kanya? Tanong ni Inday. Rebecca is the Lopez Heiress. Ang kasal namin ang magtatali ng dalawang malaking negosyo. Galing sa mga Lopez at galing sa pamilya ko na Monteverde. Investors are watching. Shareholders are watching. Lahat sila nakatingin. Dahil kahit ako ngayon ang namumuno, mas may bigat pa rin ang pagiging Lopez ni Rebecca. Naisalba lang naman ang negosyo ng pamilya ko dahil sa pamilya niya. At kahit masakit sa ego ko, hindi ko rin maitatanggi na mas magaling siya sa negosyo kaysa sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni Inday. Hindi siya sanay sa ganoong usapan. Pero ramdam niya may pinagdadaanan si Lorenzo na mabigat pa rin para rito. Hindi lang pera, hindi lang kapangyarihan, kundi sa pagkwestiyon sa pagkatao at kakayahan nito. Kung kaya ko lang ayusin mag-isa, bulong ni Lorenzo. Ginawa ko na. Napayuko siya ng bahagya. Hindi dahil natatakot siya kay Lorenzo, kundi dahil ngayon lang niya nakita ang isang tao na may kayamanan pero mukhang hirap na hirap pa rin sa mga pinagdadaanan. Tumingin si Lorenzo at lumuhod sa harap ni Inday. Sana matulungan mo ko. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano namang alam ko dyan? Anong mapapala ko? Nandito ako sa Maynila para magtrabaho, hindi para gumawa ng kalokohan. Hindi mo kailangan magpanggap habang buhay. Tumuwid ito ng upo. 1 month. Give me 1 month para ayusin ko ang board, investors, shareholders. Para ayusin ko ang gulo ni Rebecca. Kung bumalik siya, you stop. Kung hindi, mag-iisip ako ng ibang paraan. Umiling agad si Inday. Nako, hindi po talaga pwede. Hindi ko kaya yan. Hindi ko alam kumilos, magsalita, maglakad. Lahat. Isang gala pa lang kanina. Nakita mo naman, hindi ko kayang makibagay sa mga katulad ninyong mayayaman. Hindi ako pwedeng magpanggap na mayaman. Hindi ko kaya maglakad sa hills araw-araw. Hindi ko kaya kumain ng maliliit. Napabuntong hininga si Lorenzo. Please, Inday. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Saka, hindi ka ba curious kung bakit kayo magkamukha ni Rebecca? Tutulungan ko kayong malaman ng totoo. Isa pa, isipin mo na lang na trabaho mo to. Bibigyan kita ng compensation. Napataas ang kilay ni Inday. Compensation? Ayoko gawin to pero desperado na ako. Huminga ng malalim si Lorenzo. Kung tatanggapin mo ang isang buwan na pagpapanggap, bibigyan kita ng 2 milyon. Nanuyo ang lalamunan ni Inday. 2 milyon? Kasama ang libre mong pagkain at tirahan dito sa mansyon. Mataman siyang tiningnan ni Lorenzo. Yun ang magiging bayad mo kung tatanggapin mo ang offer ko na magpanggap ka bilang asawa ko. Napatitig si Inday sa kawalan. Para siyang batang iniwan sa candy shop. Pakiramdam niya, kapag napasa kamay niya ang 2 milyon, hindi niya na kailangang magtrabaho pa sa Maynila. Uuwi siya at doon na lang magsisimula ng buhay. Pero hindi pa tapos si Lorenzo. Saka bibigyan kita ng maliit na apartment sa Maynila. Fully paid. Maaari mo nang simulan ang buhay mo kahit saan mo gusto pagkatapos nito. Hindi makapagsalita si Inday. Hindi rin niya maiwasang umiyak. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil malaking bagay ang lahat ng yon para sa kanya. Inday,
tawag ni Lorenzo at mas malumanay ngayon. Hindi kita pipilitin. Pero kapag tumanggi ka, aalis ka dito ngayon at malamang mahihirapan kang maghanap ng lugar. Hindi mabait ang Maynila sa mga katulad mo. At kapag pinuntahan mo ang dapat na pagtatrabahuhan mo, baka hindi ka natanggapin. Tumingin si Inday sa sahig bago mariing pumikit. Huminga siya ng malalim. Mabilis ang tibok ng puso niya at magulo. Hindi siya handa, hindi siya sanay. Dahan-dahan siyang tumingin kay Lorenzo at sa wakas ay tumango na siya. Sige na nga. Nagulat si Lorenzo. So, pumapayag ka na? Marahan siyang tumango at doon niya naramdaman na nagsimula ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kasunduang hindi niya hiniling, isang mundong hindi niya ginusto, isang kasinungalingang maaaring makasira sa kanya. Pero isang pagkakataon na hindi niya muling matatamasa kung tatanggihan niya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Inday sa loob ng kwarto na parang hotel na hindi niya alam kung panaginip o realidad pa rin. May malambot na kama, kortinang kulay ginto at carpet na kung saan kahit magpagulong-gulong siya ay hindi siya magkakaroon ng galos. Pagmulat niya, napasigaw siya ng mahina. Oo nga pala, pumayag ako. Napahawak siya sa kumot na parang ulap ang lambot. Gayunpaman, hinahanap-hanap pa rin niya ang lumang kumot at kulambo na palagi niyang kasama kahit saan siya magpunta. Himala nga at nakatagal siya kahapon na wala ang kanyang kulambo. Tumayo siya ng dahan-dahan. Parang may CCTV sa bawat galaw niya. Nilibot ni Inday ang silid at doon niya nakita ang isang pinto. Banyo pala yon na may shower at bathtub pa. Nang buksan niya ang closet, napangiti siya nang makita ang mga gamit niya roon. Agad niyang kinuha ang maliit na piraso ng kulambo at hinimas-himas yon. Ilang sandali pa ay kumatok ang isang katulong. Miss Inday? Agad siyang pumunta sa pinto at binuksan yon. Ano yon? Napangiti naman ito. Ako po si Petrina. Ako po ang katulong na tutulong po sa inyo at pwede niyong utusan kapag may kailangan po kayo. Nilakihan ni Inday ang bukas ng pinto. Nako, wag na. Nakakahiya naman. Kapag may kailangan ako, kahit ako na lang. Sige, pasok ka. Pumasok si Petrina at ngumiti. Pero bilin po ni Sir Lorenzo na tulungan po kita. Lalo na sa mga damit na susuotin na may make sure po namin na same style po kayo ni Ma'am Rebecca. At simula po ngayon, tatawagin po namin kayo na Ma'am Rebecca para masanay po kami. Umawang ang bibig ni Inday. Alam niyo lahat na nagpapanggap lang ako? Marahang tumango si Petrina. Opo, wala naman pong magsasabi. Lalo na at takot po kaming labagin ang napirmahan naming non-disclosure agreement. Isa pa po, sa bahay na to, mas tapat po kami sa mga Monteverde kaysa sa mga Lopez. Tumango-tango na lang siya. Kung makapagsalita ang mga ito, para bang parehong hindi mga amo ang mag-asawa. Na para bang hindi kinikilala ng mga ito si Rebecca at tanging si Lorenzo lamang. Wala masyadong maintindihan si Inday, pero ganoon yata talaga ang mga mayayaman. Lumaki siya sa hirap kaya kahit kailan ay hindi niya yon mauunawaan. Maya-maya ay binuksan ni Petrina ang isang closet. Nandito po ang mga pinabili ni Sir Lorenzo kahapon. Ang lahat po ng ito ay depende sa style at fashion sense ni Ma'am Rebecca. Nakaawang ang bibig ni Inday habang pinagmamasdan ang loob ng malaking closet. Naka-arrange ang mga damit na halatang branded. May ilang bag at mga sapatos din doon. Mas lalo niya tuloy naisip kung gaano kaglamorosa ang gagayahin niya. Pagkatapos nun, tinulungan na siya ni Petrina na mag-asikaso. Ito rin ang namili ng kanyang susuotin. Okay na rin yon dahil hindi niya rin naman alam kung paano manamit si Rebecca. Bakit po kayo may dalang kulambo, miss? Tanong ni Petrina. Napatingin siya sa kulambong hawak. Pasensya na. Nakasanayan lang kasi.
Kapag nagmumuni-muni ako at nakaupo lang sa isang tabi, nilalagay ko sa paa ko tong kulambo. Hindi naman siguro nakakapangit to sa outfit, no? Kapag may ibang tao, itatabi ko tong kulambo. Pasensya na, mannerism ko na kasi. Binigyan siya ng isang ngiti ni Petrina. Okay lang po, tara na po sa baba para makapag-breakfast na po kayo. Lumabas siya ng kwarto at sumunod kay Petrina. Napangiti siya. Sa bawat daan nila, umiilaw ang hallway. Hawak niya ang dibdib at manghang-mangha. Automatic lights? Hala, sinusundan nila ako? Pagpasok niya sa dining room, para siyang hinihila ng ilong niya. Ang amoy ng bawang, tinapay, bacon, itlog, at kung ano-anong hindi niya alam ay naghalo sa ilong niya. Napakagat siya sa labi. Inday, behave. Hindi ka pwedeng magmukhang gutom. Pero nang makita niya ang mesa, may pagkain na nakaayos na parang fiesta. May pancakes, waffles, bacon, salad, fruits, pastries, coffee na amoy mamahalin. Lahat ba to para sa aming dalawa lang ng sir ninyo? Bulong ni Inday. Lumapit ang isang butler. Yes po ma'am. Standard breakfast po ninyong dalawa ni Sir Lorenzo. Namilog ang bibig ni Inday. Sa probinsya nga, isang pansit canton lang pang breakfast niya na. Hindi siya makapaniwala na maraming choices ng breakfast ang mga amo roon. Medyo nalula talaga si Inday. Pero nang makaupo na siya at makakain, tinikman niya lahat at talagang napapangiti siya sa lasa. Kain kargador talaga siya, pero dahil nagpapanggap siyang si Rebecca, kailangan niyang sanayin na kahit papaano ay maging sosyal. Hindi niya alam na sa balcony pala si Lorenzo na nakatingin sa kanya. Pinagmamasdan siya habang sinusubukan kumilos ng sosyal pero halatang nagpipigil kumain ng marami. Maya-maya'y bumaba na rin naman si Lorenzo. Sakto, sumusubo ng pancake si Inday nang batiin ito. Good morning, wife. Muntik nang mabulunan ng pancake si Inday. Good morning, husband. Nakita niyang napahawak si Lorenzo sa bibig nito at halatang tinatago ang pagngiti. Sana masanay ka sa buhay dito habang nagpapanggap ka, sabi ni Lorenzo at medyo amused ang tono. Tumango naman agad si Inday. Tinatry ko naman. Siyempre, nakakagulat pa rin para sa akin. Wala naman lahat ng to sa probinsya. Hindi rin naman ako mayaman para maranasan to araw-araw. Kaya nakakagulat talaga. Napabuntong hininga si Lorenzo pero may bahagyang tawa na sumisingit. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad siya para alamin ang mansyon. Pero 5 minuto lang, mukhang naliligaw na si Inday. Nasaan na ako? Nakatingin lang siya sa 3 magkakahawig na hallway. Teka lang, dito ba ako galing? O dito? O doon? Bakit puro may painting ng pare-pareho? Naglakad siya sa kaliwa, bumalik siya sa dining area. Naglakad siya sa kanan, bumalik siya sa dining area. Umatras siya ng kaunti, bumalik na naman siya sa dining area. Hinihigop ba ako ng dining room? Ang ganda ng lugar, pero mukhang tinitikba lang ako rito ah. Nakita siya ng isang maid na nagmamadali. Ma'am, bakit po paikot-ikot lang kayo dito? Malaki masyado ang bahay. Hindi ko alam kung saan pupunta. Napangiti naman ito. Ma'am, dito po ang library. Gusto niyo pong mamasyal? Library? Sige doon na lang. Pagpasok niya, muling umawang ang bibig ni Inday. Isang silid na punong-puno ng libro na mas mataas pa sa pader ng barangay hall nila. Grabe! Daming books! Matutuwa ang isang pinsan ko rito na mahilig magbasa ng libro. Habang nag-e-explore, napadpad siya sa hallway ng mga larawan. Nakita niya ang picture ni Rebecca. Nakangiti, elegante, at mukhang sosyal na sosyal. Napahawak si Inday sa mukha niya. Kamukha ko nga talaga siya. Kinilabutan siya. Lord, bakit may kamukha kong ganito? May multiverse ba? Sa malayo, nakita niya si Lorenzo. Tumigil ito sandali. Pinanood siya habang nakatayo sa harap ng portrait. Nakapamewang,
Nakanganga at nagtataka kung anong nangyayari sa buhay niya. Matamang tumingin si Lorenzo. Kambal kaya kayong dalawa? Bandang hapon, nakakita si Inday ng malaking kitchen. Pagbukas niya ng fridge, napahawak siya sa puso niya. Napangiti siya roon. May mga juice, cake, fruits, yogurt, cheese, at mga pagkain na hindi niya mabasa. Iba't ibang fridge depende sa klase ng pagkain. Samantalang ang refrigerator nila sa bahay, nag-iisa lang na binili pa nila sa pagawaan ng refrigerator kaya laging sira. Madalas pang walang laman at ang takaw sa kuryente. Kahit ilang beses nang sinabihan si Inday ni Petrina na kaya niya ang pagpapanggap bilang Rebecca, pakiramdam niya ay ipinapadala siya ni Lorenzo sa giyera. Lunch lang naman po, sabi ni Petrina habang inaayos ang pearl necklace sa leeg ni Inday. Lunch? Bakit kailangan pang mag-ayos ng ganito? Medyo inis niyang tanong. Napangiti si Petrina. Ganito po talaga ang mga usual setup ni Ma'am Rebecca. Relax po, sila lang po ang mga kaibigan ni Sir Lorenzo. Well, acquaintances. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Lorenzo sa may hagdanan. Naka-coat ito, seryoso, elegante at parang may sariling commercial habang nakatindig sa liwanag. Pero nang makita siya, bahagyang natigilan ang lalaki. Handa ka na? Tanong nito. Pwede bang hindi? Halos umiiyak na bulong ni Inday. Tumawa si Lorenzo. Basta ngumiti-ngiti ka lang at tumango-tango. Napalunok siya. Ha, okay. Ang pinuntahan nila ay hindi ordinaryong kainan. Mas sosyal pa sa panaginip ni Inday. May chandelier na parang gawa sa 10,000 kristal. Makintabang mesa na parang hindi pa nadadapuan ng kahit anong libag. Pagpasok niya, napasinghap siya. Ay, grabe. Parang hindi ako pwedeng huminga ng malakas dito. Baka magkakrak ang sahig. Rebecca! Sigaw ng isang babaeng nakapink. Naniga si Inday. Hello? Lumapit ang 3 babae, mga sosyal na sosyal. At alam ni Rebecca na hindi niya ka-vibes. Rebecca, you look radiant, sabi ng isa. Oo nga, glowing, dagdag pa ng isang babae na hindi matanggal ang tingin sa mukha ni Inday at halatang may duda. Nag-iba ka? Sabi ng pangatlo. Parang medyo nag-dry ang skin mo. Hindi alam ni Inday ang sasabihin. Medyo stress ako. Mabuti na lang at hinila na siya ni Lorenzo. Nakatakas siya sa 3 babae na saksakan ng mga arte. Nang magsimula ang lunch, halos hindi makahinga si Inday. Lahat ng babae ay naka-perfect posture. Parang may ruler sa likod. Samantalang siya, kahit anong tuwid niya, lumalaban ang katawan niya na bumalik sa natural na posisyon ng isang tao na sanay umupo sa bangkito. At ang pagkain, parang pangdaga na naman. Medyo naumay tuloy siya. Appetizer to, no? Tanong niya kay Lorenzo. Yes. Ngumuso naman siya. Bakit parang sampaw lang sa lata ng sardinas? Small portions, sagot ni Lorenzo at bahagyang natawa. Tumahimik ka nga muna. Wala kang sinasabi na hindi ako natatawa. Sumimangot naman si Inday. Pero si Lorenzo na mukha yatang masaya talaga ng araw na yon. Tawa ng tawa kahit anong sabihin at ikilos niya. Masyado nang natutuwa kaya sinasamaan niya na ng tingin. Pakiramdam niya, tinatawanan nito ang pagiging ignorante niya sa maraming bagay. Habang kumakain ang lahat ng dahan-dahan, marahan at parang may soundtrack na classic music, si Inday naman ay gutom na gutom. Pero syempre, kailangan niyang magkunwaring sosyal din. Rebecca, bulong ng isang socialite. Nakarinig kami ng mga chismis tungkol sa'yo at ang aktor na yon. Naayos na ba? Napasinghap si Inday. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Lorenzo na sumama ang asawa nito sa kabit. Napatingin siya kay Lorenzo.
Hindi naman totoo yon. Kung totoo yon, wala ako rito ngayon. Mahal ko ang asawa ko. Siya lang ang lalaki sa buhay ko. Gusto niyang itaas ang ego ni Lorenzo. Medyo naaawa rin naman siya rito dahil sa ginawa ni Rebecca. Masakit din naman na maloko ng taong pinagkatiwalaan nito ng tapat. Habang nasa biyahe sila, biglang nagsalita si Lorenzo. Thank you. Napalingon siya rito. Ha? Bakit naman? Bahagya itong napangiti. Para sa mga sinabi mo kanina nang may magtanong, salamat sa pagtatanggol sa akin. Sa pagprotekta ng ego ko bilang asawa ni Rebecca. Tumango naman si Inday. Okay lang yon. Kapag bumalik ng asawa mo, subukan mong ayusin pa ulit ang pagsasama nyo. Baka may pag-asa pa. Natahimik ito saglit bago muling sumagot. Hindi naman namin mahal ang isa't isa. Nagpakasal lang kami para sa mga negosyo namin. Sinubukan ko naman siyang mahalin, pero hindi ganun kalalim. Lalo na nang medyo may naririnig na ako nun na may kaugnayan siya sa artista na yon. Ngumuso si Inday. Hindi niya talaga maintindihan ang mga taong nagpapakasal sa ibang dahilan. Para sa kanya, magpapakasal lang siya kapag mahal niya. Kapag hindi niya mahal at hindi siya sigurado, hindi siya susugal ng panghabang buhay. Nang makauwi, nakapagpahinga si Inday. Pero habang nagpapahinga, nangamusta naman siya sa lola maling niya sa probinsya. Napangiti siya nang marinig ang boses ng kanyang lola at panay ang kwento nito. Hanggang sa naisipan niyang itanong ang tungkol sa kanyang ina at kung posible ba na may kapatid siya. Wala naman. Hindi ko alam kung may iba pa siyang anak. Saad ni Lola Maling. Basta pumunta na lang siya rito. Bata ka na nun. 3 years old ka na. Ayaw niya ring sabihin kung sino ang nakabunti sa kanya noon. Kahit na galit na ako. Pagkatapos ng 1 taon, namatay na siya dahil sa sakit. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya talaga alam kung ano ang totoo sa pagkatao niya. Sobrang limitado lang at wala na rin naman siyang ibang mapagtatanungan. Nag-usap pa sila tungkol sa ibang bagay. Pero hindi na rin pinatagal ni Inday para makapagpahinga na rin ang kanyang lola Maling. Sa mga lumipas na araw, marami pa siyang pinagdaanan habang nagpapanggap bilang Rebecca Lopez Monteverde. Dinala siya ni Lorenzo sa kumpanya at humarap sa board. May nag-aya sa kanya na magpolo na akala niya ay pagandahan ng polo. Yun naman pala ay sasakay sa kabayo. Muntik na siyang mapahiya roon. Mabuti na lang, sinasalba siya ni Lorenzo sa lahat ng pagkakataon na pwede siyang mapahiya. Nasaan nga pala ang mga magulang ni Rebecca? Tanong ni Inday habang pauwi sila. Sumagot naman si Lorenzo. Namatay sila last year sa isang plane crash. Kaya lahat ng responsibility sa negosyo, naiwan talaga kay Rebecca dahil siya ang tagapagmana. Tumutulong din ako, pero mas may tiwala pa rin ang board kay Rebecca dahil siya naman talaga ang original owner ng Lopez Line. Ngumuso si Inday habang dinadampi ang kulambo sa mga paa niya. Nagtitiwala sa kanya pero iniwan niyang negosyo para sumama lang sa kabit niya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang totoong pagsasama niyo. Pero hindi ko siya mapigilang husgahan sa mga desisyon niya sa buhay. Ikaw, nasa ng mga magulang mo? Nasa Paris. Doon sila nakatira ngayon. Simula nang bumagsak ang kumpanya namin, ako na ang hinayaan nilang mamahala. Mabuti at naiahon ko naman. Nabawi naman namin ang mga nawala. Naging mahirap yun para sa amin. Kwento sa kanya ni Lorenzo. Tumaas ang mga kilay ni Inday. Mahirap? Parang hindi naman kayo sobrang naghirap. Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Iba ang kahulugan sa inyo ng hirap? Oo. Sandaling tumingin sa kanya si Lorenzo. Hindi ko naman ini-invalidate ang hirap na nararanasan yung mahihirap. Pero wag nyo rin sanang i-invalidate ang nararanasan naming hirap dahil lang nakikita nyo pa rin kaming maginhawa. Tao lang din kami na nagkakaroon din ng maraming problema. Mayaman kami pero marami kaming ginagawa para manatili sa posisyong to. Dahil takot kayong maghirap? Tanong pa ni Inday. Napabuntong hininga si Lorenzo. Dahil takot kami
na may mahirapan ng dahil sa amin. Malaki ang responsibilidad namin. Maraming empleyado ang umaasa. Kapag bumagsak, paano na lang sila? Mawawalan sila ng trabaho. Paano kung nawalan ng trabaho ay isang padre di pamilya, breadwinner? Hindi lang silang maghihirap. Bawat pamilya ng mga empleyadong mawawalan ng trabaho, mahihirapan din. At kami ang may kasalanan kung pababayaan namin yon. Bahagya siyang namangha kay Lorenzo. Nung una, akala niya ay masungit ito at puro sarili lang ang iniisip. Pero sa mga sinabi nito, napagtanto ni Inday na mabait naman pala talaga si Lorenzo at may pakialam sa ibang tao, kahit pa hindi nito ka-level. Yun siguro ang dahilan kung bakit lahat ng tauhan sa mansyon ng mga Monteverde tapat at hindi nilalaglag si Lorenzo. Marunong itong magpakatao. Nang makauwi sila, hinayaan na siya ni Lorenzo na magpahinga. Habang nakahiga sa kama, napapangiti ng sobra si Inday. Hindi yon ang inaasahan niyang kapalaran nang magpunta sa Maynila. Pero nasasayahan talaga siya kahit paano sa mga bagay na nangyayari sa kanya ngayon. Isang araw, nasa mall si Inday kasama si Lorenzo. Sinamahan siya nito dahil may kailangan daw itong tingnan sa mall na ito rin naman mismo ang nagmamay-ari. Wala siyang magawa kaya patingin-tingin lang siya sa paligid. Hanggang sa maagaw ng atensyon niya ang isang napakalaking indoor playground na pwede sa mga bata at matatanda. Sobrang makulay doon at napakalaki ng slides. Hindi na naman siya bata, pero dahil mahirap lang naman sila, kapag may mga ganoong palaruan, talagang naiinggit siya. Lorenzo, mahina niyang usal at kumapit sa braso nito. Kahit may kausap itong manager, ibinaba pa rin ito ang ulo para marinig siya. Yes, gutom ka na ba? Nahihiya niyang itinuro ang indoor playground na nakita niya. Pwede ba akong maglaro doon? Parang pwede naman yata ang matatanda. Pwede ba kahit isang oras lang? May pera ako. Wala naman akong ginagawa. Gusto kong maglaro. Tumaas ang mga kilay ni Lorenzo at tiningnan ang tinuturo niya. Seriously? Maglalaro ka dyan? Ngumuso naman si Inday. Bakit? Ano naman? Saka may mga matatanda nga oh. Sige na, wala naman akong ginagawa dito sa tabi mo. Maglalaro na lang ako ron. Bumaling muna si Lorenzo sa kausap nito at nagbilin ng ibang bagay bago umalis. Nang sumulyap ang manager kay Inday, may munting kilig dito na hindi niya maintindihan kung para saan. Maya-maya ay tumingin ulit sa kanya si Lorenzo. Hindi ganyan si Rebecca. Hindi mo siya makikita maglalaro sa ganyan. But since ikaw naman si Inday, sige. Sumabog ang tuwa ni Inday. Talaga? Tara na! Napahalakhak si Lorenzo nang hinila niya ito papunta roon. Nang nasa counter na sila, 3 oras ang kinuha nito para sa kanila. Nang lagyan siya ng papel na strap sa kamay, para siyang bata na tuwang-tuwa. Mabilis din niyang tinanggal ang heels para makapagsuot ng medyas. Isusuot niya na sana yon pero lumuhod na si Lorenzo at ito na ang nagsuot sa kanya. Salamat! Tuwang-tuwang sabi ni Inday. Ikaw naman, suotin mo ng medyas mo. Sabi ng babae sa counter, hindi raw madulas ang medyas na yan. Tumawang muli si Lorenzo at napailing. Hindi ako maglalaro. Hindi ako bata. Ikaw na lang ang maglaro. Sige na, lakad na ron. Panonoorin na lang kita. Tumaas ang isang kilay ni Inday. Ano ka? Tatay na magbabantay? Sige na, halika na. Maglaro na tayo. Saka pwede sa lahat ng edad ng paglalaro. Puro ka na rin naman trabaho. Kaya mag-enjoy ka na lang din. Walang nagawa si Lorenzo kundi isuot ang medyas. Sinusungitan siya nito pero nakikita niya namang nagpipigil ito ng ngiti. Bago pumunta sa mga malalaking slide, kinuha niya muna ang cellphone at ibinigay kay Lorenzo. Anong gagawin ko rito? Tanong ni Lorenzo. Napangiti naman siya at pumwesto kung saan kita ang malaking playground. Kunan mo ako ng pictures para memories. Saka isisend ko rin kay Lola Maling. Iinggitin ko rin ang mga pinsan ko. Natawa ito nang tinago ang cellphone niya bago kunin ang sariling cellphone. Sa akin na lang.
Ang labo ng camera mo. Sige, isan mo na lang sa akin. Bilang ka ha? Saad ni Inday. Nang bumilang si Lorenzo, agad naman siyang ngumiti. Kung ano-anong pose ang ginawa niya. May peace sign at parang timang na nakangiti. Humalakhak ulit si Lorenzo at tiningnan ang mga larawan. Parang bata. Picture din tayo. Akin ang cellphone mo. Magpa-picture tayo sa isang staff. Sabi ni Inday at agad yung ginawa. Nang kukunan na sila, ngiting-ngiti si Inday sa tabi ni Lorenzo. Ayaw pang ngumiti kaya sinundot niya ang tagiliran. Muli itong natawa at umayos na. Hinawakan pa siya sa bewang. Nang maibalik ang cellphone, mas naging abala pa yata ang kasama niya sa mga kuha roon kaysa sa lalaruin nila. Nang silipin niya, nakita niyang nakatitig si Lorenzo sa picture na nakawaki si Inday, habang ang lalaki ay titig na titig sa kanya habang nakangiti. Nagulat si Inday nang gawin ni Lorenzo na wallpaper ng cellphone ang picture na yon. Magtatanong pa sana siya pero agad nitong pinatay ang cellphone. Nilagay sa locker at inaya na siyang maglaro. Gusto niyang makipagtalo, lalo na at ang pangit niya roon. Pero sa buong paglalaro nila, mukhang good mood talaga si Lorenzo. Kaya hinayaan niya na lang. Yun din kasi ang unang beses na narinig niya ito na malakas na tumawa. Kapag bumabagsak siya sa mga bola at nahihirapan makaahon, rinig na rinig niya ang halakhak nito. At parang natutunaw ang puso ni Inday roon. Masarap sa pakiramdam na patawanin ang seryoso at parang laging galit na si Lorenzo. Inday! Bulalas ni Lorenzo nang mapatumbling siya pagkatapos mag-slide. Agad itong lumapit, itinayo siya at hinawi ang buhok na tumabing sa kanyang mukha. Okay ka lang? Nanlaki ang mga mata niya. Hoy, sira! Huwag kang maingay. Nagpapanggap nga akong Rebecca, di ba? Tapos ang lakas ng tawag mo sa totoo kong pangalan. Umawang ang bibig ni Lorenzo, pero maya-maya ay natawa na lang din. Nakalimutan ko. Gusto ko lang tawagin kang Inday. Kahit kamukha mo siya, sure na sure ako na magkaiba kayong tao. Mas masaya kapag ikaw. Lumakas ang tibok ng puso ni Inday. Pilit na lang niya yung binaliwala at binato ng mga maliliit na bola si Lorenzo. Natatawa naman itong gumanti sa kanya. Pagkatapos nila doon, nag-aya na itong kumain. Pero habang kumakain sila, nararamdaman niya ang pagtitig ni Lorenzo. Mukha itong masaya habang pinagmamasdan siya. Bahagyang kinabahan si Inday dahil nangangamba siya na baka yun din ang nararamdaman niya. Kaya sa mga sumunod na araw, si Inday na dating makulit, prangka at may kabaliwan, biglang naging tahimik, mailap at parang laging may iniisip. Gusto niyang magpakatatag pero nalulunod siya sa damdamin na hindi dapat umusbong. At si Lorenzo, lalo itong naging maingat, lalo itong naging mabait, lalo itong naging marahan at masayahin kapag siya ang kasama at kausap. Nararamdaman niya naman yun. At yun mismo ang kinatatakutan ni Inday. Inday, kumain ka na? Tanong ni Lorenzo, nakasilip sa gilid ng pinto habang nasa veranda si Inday at nag-iisa. Busog pa ako, sir. Sagot ni Inday at hindi lumilingon. Yun na ang tawag niya rito. Na-realize niya rin kasi na parang trabaho na rin ang ginagawa niya. At ang kanyang amo, walang iba kundi si Lorenzo. Paalala na rin na nandoon siya para sa pera at hindi sa kung anong damdamin. Napakunot ang noon ni Lorenzo. Sir, kailan mo pa ako tinawag na ganyan? Napakagat siya sa labi. Syempre, ikaw naman talaga ang boss. Mas maganda na rin na may distansya. Tumigil si Lorenzo. Tumingala si Inday at sakto namang tumamas sa mata niya ang tingin ng lalaki. Namumungay ang mga mata nito, nagtataka at parang may gustong unawain. Distansya? Wala naman tayong... Meron, putol ni Inday. Dapat talaga merong distansya. Lalo na't kahit nagpapanggap ako na ibang tao, hindi naman talaga ako ang asawa mo. Natahimik si Lorenzo at hindi na sumagot.
Para bang may napagtanto ito na katulad niya may sumampal din na katotohanan rito. Napalunok si Inday. Nakikita niya kasi ang hindi dapat makita. Nararamdaman niya ang hindi dapat maramdaman. At yon ang dapat niyang pigilan. 1 buwan lang ang kontrata niya para sa pagpapanggap bilang si Rebecca. 1 buwan, mabilis lang yon. Dapat mabilis lang yon. Pagkatapos nito, aalis na ako. Bulong niya. Tumingala siya sa mga bituin. Makikita ko si Rebecca. Makikita ko ang totoong may pwesto dito. Ang tunay na misis. Ang tunay na Mrs. Monteverde. Humigpit ang hawak niya sa kulambo. At ako, anino lang ako na nagpapanggap na maging siya. Napangiti siya ng mapait. Hindi ako dapat mapalapit. Hindi ako dapat umasa. Hindi ako dapat ma-in love. Kinagat niyang labi niya para hindi siya mapaiyak. Dahil yon ang katotohanang pinipilit niyang lunukin. Nahuhulog siya kay Lorenzo at walang mas masakit pa ron dahil wala siyang karapatan sa isang lalaki na may asawa na. Kinabukasan, habang nagbabasa si Inday ng pocketbook, dumating si Lorenzo. Tahimik lang itong naglakad palapit pero ramdam niya agad. Binati niya ito na parang robot. Good morning, sir. Napatingin si Lorenzo sa kanya ng matagal. Inday, hindi mo ako kailangang tawaging sir. Iniiwasan mo ba ako? Nagkatitigan sila. Parang may namuong tanong na hindi dapat lumabas. Nag-iwas agad ng tingin si Inday. Tinapik ni Lorenzo ang mesa para makuha ang atensyon niya. Hanggang kailan mo gagawin to? Napofrustrate ako. Tingnan mo ko. Hindi siya gumalaw. Inday. Ulit ni Lorenzo. Mas malumanay pero mas mabigat na ang boses. Tingnan mo ko. Dahan-dahan siyang tumingin at doon niya nakita ang pagsusumamo sa mga mata nito. Nagkatinginan silang dalawa. Nakita niyang bumaba ang tingin ni Lorenzo sa kanyang mga labi. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Inday habang papalapit ang mukha nito. Pero bago pa lumapit ang labi ni Lorenzo sa mga labi niya, agad siyang nahimasmasan. Umiwas siya ng tingin kaya napahalik na lang ito sa kanyang pisngi. Inday, mahinang usal ni Lorenzo. Hindi nagsalita si Inday at nagmamadaling umalis doon. Nang makabalik sa kanyang kwarto, labis ang kaba na nararamdaman niya. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Kung pwede nang matapos na ang 1 buwan agad-agad para makalayo siya kay Lorenzo. Nagtaksil man si Rebecca, asawa pa rin ito. Bukod doon, hindi niya alam kung ano ang totoong koneksyon niya kay Rebecca. Kaya habang maaga pa at kaya niya pang sawayin ang sarili, kailangan niya ng matapos yon. Hanggang sa dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Sa wakas, bumalik na si Rebecca sa mansyon. Gabi yon at gulat na gulat silang lahat. Matutulog na nga sana si Inday, pero sinabi ni Petrina na pinatatawag siya ni Lorenzo sa opisina nito. Sobrang kabado pa nga siya, pero nang magharap sila ni Rebecca, hindi talaga maipagkakaila na magkamukhang magkamukha sila. Oh my God! Bulalas ni Rebecca at hindi makapaniwala. So, totoo palang sinasabi nila na may nagpapanggap na kamukha ko? Ayoko maniwala nung una, but I can't believe this. Napayoko si Inday. Hindi siya makatingin kahit kanino. Kinakabahan siya ngayon na nagharap na sila ni Rebecca. Gayunpaman, may bahagi pa rin sa kanyang kalooban na magaan, na para bang isa itong kapamilya na matagal niya nang hindi nakita. Sinong nanay mo? Agad na lumapit si Rebecca sa kanya na labis niyang ikinagulat. Ako si Rebecca. Ampun ako ng mga Lopez. Pero bago mamatay ang daddy, nasabi niya sa akin na totoo niya akong anak sa naging ibang babae niya. Napasinghap siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Rebecca. Naisip niya na mas uunahin nito ang issue tungkol sa pagpapanggap niya na asawa ni Lorenzo.
Pero mas gusto niya pa yatang maresolban ng kaharap niya kung bakit nga ba talaga sila magkamukha. Wala akong alam sa kung sino ang totoo kong ina. Wala akong lead. At ikaw nandito ka. Nagpapanggap na ako. Kamukhang kamukha kita. If you're willing, let's take DNA tests, okay? Matamis na ngumiti si Rebecca at agad siyang niyakap. Oh my God! Malakas ang pakiramdam kong kambal tayo. I want to meet you more. Patay na kasi si nanay, sabi agad ni Inday. Iyan din ang tanong ko, kaya wala akong mapagtanungan. Si Lola Maling lang ang nagpalaki sa akin. Tumikhim naman si Lorenzo. Rebecca, hindi ba't mas magandang pag-usapan muna natin ang paglalayas mo? Nag-iwan ka pa ng skandal kasamang kabit mo. Iniwan mo ang company. Sinamaan ng tingin ni Rebecca si Lorenzo. At bumalik ako, and this time, magpa-file na ako ng annulment. Wala na sina mommy at daddy. Okay na rin ang negosyo nyo na mga Monteverde. Sukang-suka na ako sa ugali mo. Pirmahan mo na yan at hayaan mo akong makasamang totoong mahal ko. At isa pa, may ginamit ka pa para magpanggap na ako? What if talagang kapatid ko si Inday? Mas lalo kang nakakagalit. Mas halatang inis naman si Lorenzo. Anong gusto mong gawin ko? Iniwan mo ang mga responsibilidad mo sa kumpanya. Pinapahanap kita pero hindi ka nagpapahanap. Alam kong arranged marriage lang tayong dalawa. Pero kahit kailan, hindi ka nabigo na gawing miserable ang buhay ko. Pinangalandakan mong may kabit ka. Pinamumukha mo sa akin na mas magaling ka sa lahat ng bagay. Paulit-ulit mong tinapakan ng pagkatao ko kahit na pinipilit kong maging mabuting asawa sa'yo. Napairap si Rebecca. Ayokong asawa ka dahil hindi kita mahal. Galit ako sa'yo dahil ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit natali tayo sa isa't isa. Ambisyoso ka at gusto mong mas mapalaki ang Monteverde. At nang ilapag ko sa'yo ang annulment papers, pinirmahan mo ba? Hindi. Because you want Lopez line. Hindi na natapos ni Rebecca ang mga sinasabi nang walang pagdadalawang isip na pumirma si Lorenzo sa mga papel doon. Nang matapos, tumingin ito kay Inday bago seryosong tumingin sa asawa nito. Pinapalaya na kita. Pwede na kayong magsama ng kabit mo. Pero bago ang lahat, just please ayusin mo ang company. Marami ka pang iniwang problema. At kapag tapos na, saka natin asikasuhin ang annulment na gusto nating lahat. Malumanay na sabi ni Lorenzo. Napatitig si Inday sa annulment papers. Hindi siya makapaniwala na pinirmahan yun ni Lorenzo. Para bang siguradong sigurado na ito. Teka! Pumirma ka? Tanong ni Rebecca. Parang dati lang. Kulang na lang. Gusto mo akong magmakaawa para pirmahan mo yan. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Anong gusto mo? Manatili pa ako sa marriage na to? Nanloko ka? Napairap si Rebecca. Nanloko ako pero hindi ka pumirma nun dahil ang gusto mo, pahirapan kami kasi natapakan ng ego mo. Ayaw mong makipaghiwalay kasi gusto mong ikaw din ang mag-manage sa Lopez line. Napabuntong hininga si Lorenzo. Wala na akong pakialam. Sa inyo ng Lopez line. Nakaahon ng Monteverde. Kaya sapat na sa akin yun. Napatingin ulit sa kanya si Lorenzo. Lumakas ang tibok ng kanyang puso nang mamungay ang mga mata nito. Para bang gusto siyang hilahin at paupuin sa kandungan nito. Pinapakita kay Inday na handang isuko ang mga ambisyon para lang sa kanya. Napasinghap si Rebecca at agad siyang hinila sa likod nito. No way! In love ka kay Inday? No! Kung totoong kapatid ko siya, hindi ako papayag. Na-in love ka ba sa kanya dahil ang kamukha ko siya? Agad bumalik ang iritasyon sa mukha ni Lorenzo. Kamukhang kamukha mo siya, pero magkaiba kayo. Isa pa, hindi naman kita gusto. And so what? Siyang gusto ko. Kapatid ka man niya o hindi, wala ka magagawa. Magiging akin si Inday. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Hindi na maintindihan ni Inday ang mga nangyayari. Kung mag-away ang mga ito, para namang hindi mag-asawa. Para lang talagang galit na galit ang mga ito sa isa't isa at parehong nagkakapikunan. Natapos ang usapan na hindi pa rin naaayos ang issue ng mga ito. Sa mga lumipas na araw, inasikaso muna ang DNA test nila ni Rebecca. At nang malaman ang resulta,
Pareho na lang silang naiyak nang malamang kambal talaga sila. Hindi ko malang nakilala ang nanay natin, umiiyak na sabi ni Rebecca. Pinunasan ni Inday ang mga luha nito. Okay lang yan, wala rin naman ako masyadong naaalala sa nanay natin. Pero marami tayong pinsan, saka may Lola Maling pa tayo. Muli nilang niyakap ang isa't isa. Simula ng araw na yon, laging nakadikit sa kanya si Rebecca. Halatang ipinagdadamot nito kay Lorenzo. Para bang wala itong tiwala sa sariling asawa. Kapatid kita, sabi ni Rebecca. Bibigyan kita ng share sa lahat ng asset na pinamana sa akin. Nilalayo kita kay Lorenzo kasi I feel na gagamitin ka lang din niya just to get possession in Lopez line. Hinawakan ni Inday ang kamay ng kakambal niya. Nauunawaan ko ang pag-alala mo. Pero isang buwan ko nang nakasama si Lorenzo. Nakilala ko siya sa sarili kong paraan at pipiliin ko na magtiwala sa kanya. Batid kong hindi kayo magkasundo. Pero para sa akin, mabait siyang tao at nakilala ko ang lakas at kahinaan niya. Kaya kung anuman ang mabuo sa amin, sana hayaan mo na lang. Napanguso naman si Rebecca. Ang bait mo. Magkamukha tayo pero magkaibang ugali natin. Minsan lang ako maging mabait. Minsan na rin kasing sinira ni Lorenzo ang tiwala ko. Pero, well, tama ka naman siguro. Ibang pagkakakilala ko sa kanya at ibang pagkakakilala mo. Kaya sige, hahayaan kita. By the way, ipapakilala kita kay Stanley. Si Stanley ang boyfriend ko at siya ang totoo kong mahal. Napangiti naman si Inday. Gusto niya pang mas makilala si Rebecca. Marami silang panahon na babawiin. Sa mga sumunod na linggo, pinauwi na muna si Inday sa probinsya. Kailangan din naman kasing ayusin ni na Rebecca at Lorenzo ang mga kailangang ayusin ng mga ito. Naiintindihan niya yon, lalo pa at mas may alam ang mga ito. Saka na lang din daw siya ipapakilala ni Rebecca bilang kakambal kapag naging okay na ang lahat ng problemang iniwan nito. Dala ang perang binigay ni Lorenzo. Umuwi na muna siya sa probinsya. Kinuwento niya kay Lola Maling ang lahat ng pinagdaanan niya sa Maynila. Katulad niya ay hindi rin ito makapaniwala. At nang malaman nito ang tungkol kay Rebecca, sobrang excited na itong makilala ang kakambal niya. Kaya nang sinabi ni Inday na mauunang bumisita si Rebecca, labis ang paghahanda nila. Hi, Lola! Bati ni Rebecca sa matanda. Agad namang naiyak si Lola Maling. Apo, kamukhang kamukha ka nga nitong si Inday. Pasensya na, hindi naman sinabi ng nanay ninyo na kambal pala kayo. Tumawa si Rebecca at gumanti ng yakap sa matanda. Isa-isa rin na nagpakilala ang mga pinsan niya at iba pa nilang kamag-anak. Parang fiesta sa dami ng handa nila. At marami rin ang gustong makilala ang kakambal niya. Si Lorenzo, hindi ba raw pupunta rito? Hindi niya na napigilang itanong. Ngumisi naman si Rebecca. Hindi raw. Actually, nakalimutan ka na nga niya. Nakita ko siya last time. Nasa isang event at may kasamang babae. Nanlaki ang mga mata ni Inday. Ha? Seryoso? Ngumuso si Rebecca at pinakita ang isang article at may isang picture doon. Si Lorenzo kasama ang isang babae na ayon sa balita may dugong bughaw dahil pinsan ng isang maharlikang pamilya sa ibang bansa. Hindi niya natuloy napigilang umiyak. Ang ganda naman nun. Anong laban ko dyan? Garal-galang boses na tanong ni Inday. Tumaas ang mga kilay ni Rebecca. Hindi pa naman sure yan. Ganyan talagang mga bachelor, laging nalilink. Alam na ng publiko na hiwalay na kami at nag-aasikaso na ng annulment. Kaya sa mata ng iba, single ulit siya. Kung sakaling pumunta rito at magpaliwanag, awayin mo, sapakin mo, sabihin mo, babaero siya at hahanap ka ng mas mainam kaysa sa kanya. Tumango-tango siya kaagad. Oo, aawayin ko. Babatuhin ko ng walis, sisipain ko. Itatali ko siya sa puno na maraming langgam. Napahalakhak naman si Rebecca. Kaya ng araw na yon, kahit tumatawag at nagte-text si Lorenzo, hindi niya talaga sinasagot. Pinatay niya na lang ang cellphone. Ayaw niya pa man din sa babaero.
At dumating na nga ang araw ng pagbisita ni Lorenzo sa probinsya nila. Nang kumatok ito sa kanila, saktong naglilinis siya ng isda. Kaya mabilis niyang binuhos dito ang malansang tubig. "Umalis ka na nga rito? Ano ginagawa mo pa rito?" Galit na tanong ni Inday. Pinunasan nito ang mukha at halatang pagod. Inday, bakit tinatanong mo pa yan? Nandito ako kasi nandito ka. What's wrong? Bakit galit na galit ka? Inaasahan ko na to dahil hindi ka nagre-reply sa mga text at tawag ko. Please, pag-usapan natin to. Ano yun? Anong problema mo sa akin para maayos ko? Ibinaba niya ang batya. Medyo huminahon ang kalooban niya dahil sa pagiging kalmado nito. Naipon lang naman kasi ang galit niya dahil ilang araw niya nang iniisip ang mga sinabi ni Rebecca. "Sabi ni Rebecca, nang bababae ka na ron sa Maynila." Mahina niyang sabi. Napapikit si Lorenzo. Si Rebecca, malaki ang galit sa akin ng kakambal mo. Kasi pinahirapan ko sila ng kabit niya. Sinisiraan lang niya ako. Paano ko magbababae? Wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho para matapos lahat ng trabaho ko at masundo na kita rito. Umiwas siya ng tingin. "Sinungaling, nakita ko may babae kang kasama. Mukhang prinsesa pa nga. Magkahawak kamay pa kayo." Napabuntong hininga ito. 3 years ago pa yon. Hindi pa kami kasal ni Rebecca ng panahong yon. Kasama ko lang ang babae sa picture para sa event. Please, kapag may mga bagay na sinasabi sa'yo si Rebecca, kumprontahin mo lang ako. Mahilig siyang inisin ako this past few months. Alam ko namang hindi siya boto na tayo ang magkatuluyan. Mas lalo pa siyang napipiko nang sinabi ko na handa kitang pakasalan kapag napawalang bisa ng kasal natin. Doon na bahagyang kumalma ang kalooban ni Inday. "Talaga? Pakakasalan mo ako?" Humawak ito sa braso niya. Of course, mahal kita. Alam kong mabilis pero sa mga panahong nakasama kita, alam kong sigurado na ako sa'yo. Naging madali na sa akin ang annulment namin ni Rebecca kasi para sa akin, ayoko nang inisin palalo o kahit makaganti lang sa kanya. Ang gusto ko na lang, mawala ang tali ko sa kanya. Makilala ka at ikaw nang piliin, Inday. Hindi mo alam kung anong klaseng saya ang pinaparamdam mo sa akin. Ngayon ko lang naramdaman to. Parang palagi akong high. Pero nakakapagtaka rin, nakalma rin at panatag ang dibdib ko. Kaya alam ko sa sarili ko, nagagawin ko ang lahat para ikaw na lang ang maging asawa ko. Hindi napigilang lumuha ni Inday. Yun ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganoon. Mahal niya rin naman ito, kaya masarap sa pakiramdam na maibalik din ang pagmamahal na naibibigay niya. "Sorry, may isda ka na," umiiyak niyang sabi rito. Tumawa naman si Lorenzo at niyakap siya. "It's okay, yakapin mo na lang ako ng mahigpit para amoy isda ka na rin. Pareho na tayong mabaho, baka pwedeng sabay tayong maligo." Agad namang namula si Inday. Dalagang Pilipina siya, pero mukhang isusuko niya na ang bataan sa lalaking mahal na mahal niya. Kaya katulad ng una nilang pagkikita, sumaklang ulit siya kay Lorenzo. Pareho silang natawa. Pero bago pa sila makapunta sa banyo, biglang lumabas si Lola Maling. "Hoy! Malandi ka! Apo, bakit ka nakasaklang dyan?" Sigaw ni Lola Maling kaya agad siyang bumaba. "Lola!" Kumuha agad ng walis tambo si Lola Maling. "Halika rito! Kailan kita pinalaking ganyan? Kukurutin ko ang singit mo. At ikaw na lalaki ka. Sinasaklang mo na agad ang apo ko. Pakasalan mo muna." Natatawa na lang siyang pumunta sa likod ni Lorenzo. Eto tuloy ang nakatanggap ng palo ni Lola Maling. Pero nang sinabi ni Lorenzo na pakakasalan siya nito, doon huminahon ang matanda. Nagkatinginan sila ni Lorenzo. Pareho silang natawa. Alam nila pareho na kung ano man ang gustong mangyari ni Lola Maling, mangyayari pa rin yon kasama ang Diyos na pagtitibayin ang pagsasama nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na wala sa pagiging mayaman o pagiging mahirap ang maging mabuting tao. Sa bawat tauhan ng kwentong ito, ipinapaalala sa atin na hindi palaging patas ang mundo. Pero may pagkakataon pa rin tayo na piliin ang paggawa ng mabuti, magpatawad at magmahal na hindi mawawala ang sarili.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.